Pilipinas, magandang araw po sa inyo, ka-Coffee, Luzon, Visayas, at Mindanao. Kumusta po kayo? Talagang gumagana na naman po itong mga puppet dyan po sa Senado. Yung ilang senator judges talagang pinapaandar ni Sara Duterte. Alam mo kung bakit? Supposedly, kahapon, Miyerkules po kahapon, di ba? Didesisyonan po ng impeachment court, ibig sabihin po presided by Senator Chis Escudero, yung motion ng prosecution na isubpina po yung mga bank records at tax records ni Sara Duterte para mapatunayan natin kung totoo ba talaga yung aligasyon na merong unexplained wealth. Di ba? Isa yan sa articles of impeachment. Hindi lang naman trip-trip lang, isubpina natin yan, etc. Hindi yan trip-trip lang ng prosecution. Nasa articles of impeachment yan. Ang problema, supposedly kahapon yung desisyon, nagkaroon po ng closed door meeting itong mga senador at hindi nila nagawang desisyonan. Unfortunately, may mga senador, si Sara Duterte, nandiyan kumikilos para pigilan yung pag-grant ng impeachment court ang Senado na supposedly independent kayo, you are not lawyering for Sara Duterte, pinigilan yung paglalabas ng desisyon. Tapos kailan na ilalabas yung desisyon na yan? Para next week na. Bakit takot na takot kayo mabuksan yung bank records ni Sara Duterte? Malinaw na malinaw yung explanation dito ni Prosecutor Shell Jokno. Bank secrecy law yung ini-insist ng defense. Pero malinaw din doon sa bank secrecy law na exempted po ang cases ng impeachment. Therefore, pwedeng buksan ang bank records ni Sara Duterte. Hindi mo pwedeng i-impose yung bank secrecy law dahil exempted nga po yung mga kaso ng impeachment. Ibig sabihin, dahil may kaso ng impeachment, pwede pong buksan yan. Anyari? Sino yung mga tuta dyan? Obviously, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Robin Padilla, Ivy Marcos, yung ilang mga senador dyan, halatang halata na lawyering for Sara Duterte. Ipinagtatanggol si Sara Duterte. Magkubli naman kayo. Supposedly, independent kayo dapat dyan. Teka lang, Cheese. Standby ka muna dyan. Monday daw. Monday na lang daw po nila didesisyonan. Nasaan yung pagiging independent nyo? Bakit nyo pinatagal? Supposedly, Miyerkules, Webes, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes. 5 days pa po ang hihintayin natin bago magdesisyon. Ano mangyayari sa 5 days na yan? Hala, gapang dito, gapang doon para makumbinse yung ilang mga senador na wag isumpina yung mga bank records na yan. Bakit takot na takot kayo makita? O sige, sa mga senator judges na kakampi ni Sara Duterte, bakit takot na takot kayo makita yan? Yung bank records ni Sara Duterte. Kasi mabubulgar kayo. Mabubulgar si Sara Duterte na meron pong billions of pesos na naglabas-masok sa kanyang bank account. Yun po yung kinakatakutan ninyo, kaya gagawin ninyo ang lahat para protektahan si Sara Duterte at mapigilan yung pagbubukas dyan sa mga records na yan. Number 1, ill-gotten wealth yung complaints. Anong proof mo na may ill-gotten wealth? Tingnan mo yung bank records. May bilyones siya. Wala naman problema kung may billion siya as long as justified yung billions na yan. Saan galing yung billions na yan? Sa sahod niya ba bilang isang mayor? Sa sahod niya ba bilang isang vice-presidente? Kahit i-compute-compute mo yan, syempre, malalaman natin kung posible ba yan. Probable ba yan? Highly probable or highly improbable na meron siyang bilyones. Reasonable ba yung pagkakaroon niya ng bilyones? O sige, justify nila. Hindi kasi lawyer yung asawa niya. May law firm. Okay, sige. Sinasabi niyo may law firm, ganito siya kalakas kumita. Okay, paano kami maniniwala dyan? Sige, pakita niyo na ganyan yung revenue sa loob ng isang taon at binayaran ba yung taxes during that period? Mababangga natin yan sa BIR. Makikita yung tax records. Diyan yung papatunayan kung talagang walang unexplained wealth o hindi ba ipaliwanag na yaman o nakaw na yaman ang mga Duterte, particularly si Sara Duterte. As simple as that eh. Pero bakit kayo mga senador na tuta ni Sara Duterte, takot na takot kayong mabuksan yan? Diba? Ilag na ilag kayong mabuksan. Kasi may tinatago. Malinaw naman yan eh. Meron po kayong itinatago. Remember, itong subpina ay hindi conviction. Sinusubpina pa lang po yan ha. Subpina
pa lang. Wala pang conviction. Ginagawa lang natin legal yung pagpipresenta ng mga bank records at ng tax records. Subpina pa lang po yan. Wala pa pong judgment dyan. Kaya sa mga senator judges, bakit ayaw nyo pumayag? Hindi naman huhusgahan si Sara agad-agad. Once na makita na natin yung ebidensya, yun nga lang. Makikita ng taong bayan yung katotohanan. Bakit pilit yung pinagtatakpan yung katotohanan na yan? Impeachment court. Huwag kayo magpagamit dyan sa mga DDS senators. Sa mga DDS senator judges. Tignan mo, ang haba ng caucus, di ba? Pinapakinggan ko yung statement ni Chis Escudero. Sabi daw, marami daw po kasi sa mga senador ay may mga hindi pa po nababasa na memorandum. Kaya, hindi daw po sapat na agad-agad magdesisyon sila doon sa sumpina o sa request na isumpina itong mga dokumento na yan. Sige, pakinggan muna natin ka-coffee yung sinasabi nito ni Senator Chis Escudero. For the information of the parties as well as the viewing public, in caucus, the senator judges agreed to study the matter more, given that not everyone has actually completed reading the memoranda given by the parties and submitted by the parties, and given that they want more time to look into the complicated issues involved in these two motions for the issuance of subpoena. The senator judges agreed in caucus to decide on the matter on Monday, and that on Monday, senator judges who wish to ask the parties questions will be afforded the time to ask these questions again on both sides. Following our rules, it shall be 10 minutes per senator, not exceeding 1 hour for each. Okay, administrative na lang yan. Bakit sa Lunes pa? Ang babaw ng dahilan, di ba? May mga senador daw na hindi pa raw po tapos basahin. Yung memorandum na yan, I suppose yung request na yan, na isumpina. Remember, Tuesday, kailan pa minusyon yan? Monday pa lang ata eh. Monday, if I'm not mistaken, Monday. O, let's assume Tuesday yan. Meron kang buong araw para basahin yung motion na yan, yung memorandum na sinasabi ninyo. Tapos, sasabihin ng ilang senador, alam naman natin kung sino yung mga senador na yan, mga DDS senators, hindi pa nila nabasa ng buo. So, unfair yan sa mga senador na nagbasa. Ang justification, kasi hindi nabasa yan, so we need more time. Ang haba naman ng time na yan. Bakit hanggang Monday pa? Kasi magkakaroon pa ng gapangan. Talaga nga naman, oo. Impeachment Court, Senator Chis Escudero, maganda po ang tingin namin sa pamamalakad ninyo. Huwag ka magpapagamit sa mga senator judges dyan dahil halatang halata po yung galawan ng ibang mga senator judges dyan. Hindi po sila nagiging independent, hindi po sila nagiging impartial, kundi nagiging abogado po sila ni Sara Duterte, Exhibit A, Robin Padilla, at ang magkapatid na Cayetano. Isama mo pa itong si Amy Marcos. Kung nandiyan pa si Marcoleta, dumagdag pa yan. Diba? Takot na takot kayo dyan. Anti-Money Laundering Council na mismo nagsabi, may mga reported sa kanila na kahina-hinalang transactions. Hindi pa rin ba kayo convinced? Anti-Money Laundering Council na yan, yung pinasa nila sa House Justice Committee. Millions of pesos yung naglabas-masok dyan. Kung legal basis yung pinagbabatayan ninyo, walang legal basis, imposible. Sinabi na mismo yan ni Shell Jokno. May legal basis po yung pagbubukas. Dito sa bank records at saka tax records ni Sara Duterte. Hindi nyo ba matanggap yan? Bank secrecy law, data privacy law, etc. Kayo talaga, takot na takot kayo kakatanggol ninyo kay Sara Duterte. Kasi simple lang yan eh. Kahit paulit-ulit tayo dyan, napakasimple yan. Kung wala talagang tinatago, walang tinatago si Sara Duterte, kayong mga senador, alam nyo yan kung may tinatago o wala. Dahil alam nyo na may tinatago, hindi nyo iaalaw na buksan yan kasi malalaman ng publiko. Ito yung sinasabi natin noon pa. Regardless kung ma-convict o ma-acquit si Sara Duterte, panalo pa rin po tayo. Kasi malalaman natin, makikita natin yung mga ebidensya. Tayo na hindi mga bulag, makikita natin, malalaman natin na talagang may bilyones si Sara Duterte. At hindi niya nakuha yan sa legal na paraan.
Yes, may mga kakampi siyang senador dyan, ma-acquit siya dyan, pero alam na ng taong bayan, and these facts can be used sa 2028 elections if ever tumakbo siya, mabubulgar, or pwede natin seriwain yung panluloko niya sa taong bayan. Kahit nanalo siya dyan sa Senado, sa taong bayan, hindi na siya mananalo. Diba? Doon tayo sa katotohanan. Simple lang yan eh. Yung katotohanan ay mananaig kung bubuksan natin yung mga ebidensya. Adya naman yung counsel ni Sara Duterte. Kung sa tingin ninyo, mali yung mga datos na pinipresenta, allowed naman sila magsalita eh. Diba? Bakit pilit yung pinagtatakpan? Oy, kayo talaga, oo. Talamak talaga kayo mga DDS kayo, mga DDS senators, so dapat wala kayo dyan eh. Kasi bias kayo. Diba? Ay, talaga nga naman, oo. O siya, sige ka-coffee. I-komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Magbabantay tayo, Webes, Biyernes, Sabado, Linggo. Tingnan natin kung ano magiging development dito. Baka pagdating ng Lunes, hindi na pumayag itong impeachment court na buksan itong bank records at yung tax records ni Sara Duterte. Nasa Facebook, please like and follow. YouTube, subscribe. TikTok, subscribe. I'll see you in the next video. Bye-bye.